Merry Christmas, Team Authentic all over the world! Tuloy-tuloy ang pagpaparamdam namin sa inyo ng Paskong Pinoy mula dito sa Baguio City. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Good morning everyone from Baguio City! Mayang adlaw guys, today is December 19. Yes, and ang weather ngayon, gusto niyo yung pa-weather? Nasa mga 16 degrees Celsius lang. To be honest, hindi siya ganun kalamig. Pero kagabi, umuwi kasi tayo mga 9, nakarating tayo ng hotel natin before 10 p.m. Ayan, malamig kasi siguro nga, una wala ng araw, pangalawa medyo mahangin that time. So carry naman, pero mga sweater-sweater lang, carry na yan. Ito lang yung pinaka-hotel natin. Siguro mga 20 steps lang from here. Ito nga yung Rizal. Ito yung Rizal Park. And then, pakita lang namin sa inyo, tawid tayo. Nandito na yung Burnham Park. Kaya tayo dito nagstay because halos katapatan lang natin yung Christmas market sa Burnham Park. Ayan lang siya mismo, oh. Dito lang tayo papasok. Diba? 1 minute walk. Pero syempre, it's 10 a.m. pa lang. Wala pa yan, sarado pa, or wala pa masyadong ganap. And then, dito naman sa kaliwa, nandito naman yung Session Road. Ito, pa Session Road na to. Dito tayo kumain kagabi sa Baliwag. So, in today's episode, hindi tayo mamamasyal kasi nakapasyal naman na tayo dito. Last time yung ginawa natin. Yes, talaga, ang gusto lang talaga natin, ipa-feel sa inyo yung diwa ng Paskong Pinoy. Oo, yung Christmas vibe dito nga sa Baguio. So, ikutin lang natin itong pinaka-area. So, ang pinakasikat naman talaga dito yung Session Road and then yung Burnham Park. Doon natin ipa-feel yung vibe during Christmas season. Itong bulaluhan na to, katapat lang siya ng hotel natin, tatawid lang. Ayun yung hotel natin, yung meron dong red. And then, kitang-kita na dito yung City Hall. Ayun yung pinaka-clock tower ng City Hall. So, dito tayo, bulalo, serve with rice, 235 pesos. Ito yung mga presyuhan. Meron pang pigar-pigar. Sinanglaw? Meron pang sinanglaw. So, tara tingnan natin. Meron din mga bangus. Just in case lang, ito yung pangalan niya. St. Martin Bread House. Pero bulaluhan. Okay, lolo-loko. Bread House pero bulaluhan. Hindi naman siya, bakery. May bakery din pala. Tapos kumain tayo last time, yung sa kabila. Oo nga, may bakery naman pala. Meron din sila mga breads. Ito na kayong order natin. Bulalo with rice, 235 pesos. Nagtigisan na kami ni Enzo para walang away. Tapos isi-serve nila sa inyo na may kasama ng sausawan. May kasama na siyang sang. Yung sausawan nasa sang. Wala doon sa bulalo. Ayan. Siyempre pag nag-Baguio, dapat merong bulalo. Pakita ko sa inyo yung laman. 235. Isa... dalawa, parang adobo cut. Tatlo, apat. Apat yung isa, may litid. Pero ito yung malasa dyan sa sabaw. And then merong corn naman dito. At may pagulay. Ang tignan natin kung only yung soup. Tikman na natin yung soup. Para kapag kapanalo yung soup, magpaparefill agad tayo. Refill agad. Sarap. Ang sarap nga. Iba-iba talaga sila ng lasa, no? Kahit saan ka talaga kumain na bulalo, iba-iba talaga yung lasa nila.
Naalala ko kasi doon sa una natin kinainan dito, medyo meron siyang alat na tamis. Ito parang hindi siya ganun. Iba, linamnam tsaka medyo tamis. Ganun yung lasa. In all fairness, may free refill ng sabaw at umuusok. Thank you po. Ayun yung pinunta natin dito eh. Yung sabaw. Kaya susulitin natin. Diba? And nakapagbulalo na tayo. Check na check. Masarap naman, no? Sarap. Sulit naman. Pero hindi siya yung the usual na lasa ng bulalo. Oo, iba talaga nga. As in, kahit saan kayo kumain, kaya kami, kahit nasaan kami, tumitikim kami ng bulalo. Kasi iba-iba talaga, kahit sa Tagaytay, kumain kayo sa magkaibang restaurant, Magkaiba yung magkaiba lasa. yung lasa niya. So ngayon, tawid na tayo rito sa Burnham Park. And then, pakita na namin sa inyo ng very light, yung pinaka-Christmas market. Pero mamaya tayo diyang gabi para makita nyo lang yung difference kapag ka ganitong oras. Nag-set up sila rito ng stage. Baka may nagpe-perform. Malay natin. Tingnan natin mamaya. Parang Ano? ako dito may nagsisimpang gabi dito. Ah, okay. Ayun, Oo, baka simbang gabi nga. Ayan. O. And then, ito na yung pinaka-Christmas market. Ang ganda rin ng design, pero yun nga, mas ma-appreciate natin siya kapag ka meron ng mga Christmas lights na bukas. By this time, 11, wala pa. And then, ang kaiba niya dun sa Christmas market na pinuntahan natin sa Camp John Hay, mas marami dito. Pati yung mga stalls. Nandito pa yung Eiffel Tower o mamayang gabi ilaw yan. So, yun yung babalikan natin mamaya. Ito, mas marami dito. Mas malaking area siya. And then, ayun na nga, meron din ditong paperya sa loob. And the Baguio Christmas Market 2025. Pero mamaya meron kami sa inyo sasabihing bad news. Sa iba lang naman. Pakita namin sa inyo yung bad news mamaya. Hanggang labas, meron yan. Pero hindi ito yung bad news, hanggang labas. Ito yon. As of December 19, 2025, sarado yung lake. Diba? Isa to sa tatak ng Baguio eh. Yung lake. Wala. Kaya yung mga swan, nandito sila. Ayun yung mga swan. Nakaparada sila. Kasi sarado yung lake. Isa pa naman yun sa dinadayo dito sa Baguio. Diba? Romantic pa naman yan sa mga magjowa. Sa natanong na natin, kailan pa daw mag-open? April pa next year. April 2026. So, for summer. For summer. Yun na siguro yung paghahandaan. So, yan. Kung ngayon kayo pupunta, by this time, ayan naman yung wala. So, carry lang yan. Ang puntahan nyo dito sa Baguio, total Christmas naman. Yung Christmas villages, yung mga puntahan nyo. This Christmas 2025, hindi nyo magagawa yung the iconic swan boat sa Burnham Park. Yes. Ito yung mga rides na ma-enjoy ng mga kids. So, baka kaya na lang din sinara yun. Para naman yung mga pupunta dito na lang mag-rides kaysa doon sa... Kapag isinabay na lang. Oo. Kesa doon pa sa Swan Lake. Ano tawag doon? Swan boat. Swan Boat. Ang lungkot, wala nakasakay sa kanila. Pero siguro kayo na pinadal pang painggan. Oo. And then, syempre, hindi kumpleto ang perya kapag walang carousel. So, carry naman. In all fairness, ang ganda niyang tignan. So, ito na naman yung ganap natin. Tambay-tambayan lang na naman tayo. People watching. People watching. Yun talaga yung vibe eh. And then, mamayang gabi, syempre babalik tayo dito. Doon na tayo magpo-food trip. At least kahit pa paano, nagkaroon kayo ng idea yung magiging changes nung mukha niya. And then, ngayon naman, lakad naman tayo doon sa Session Road. Tignan natin yung mga kaganapan na ganitong season. And then, may nadaanan kaming bakery. Bumili kami ng tinapay. Para mamaya pag tumambay tayo sa coffee shop, ito yung kakainin natin. Pag pwede ha. And then tumawid lang tayo ng footbridge. Pagbaba natin, ito na yung dulo mismo ng Session Road. Nabuhay na din. Ginawa na rin siyang bazaar. Ang dami na rin paninda. Oh.
May mga prutas, meron din mga street food. So nung last na punta natin dyan, wala yan. Baka every Christmas season lang din to. O, daan lang tayo dito sa gitna. Makigulo tayo. Makigulo talaga. Ayan, mga fruits. Tapos, na-tsempo na ngayon pala yung last day yata ng pasok ng mga estudyante. Grabe yung pila sa mga jeep terminal. Buti hindi tayo tumiming kahapon. Puro students talaga, ang haba ng pila. And then, paglabas natin dito, eto na yung Session Road. Isa sa pinaka-traffic na area. Tapos sinasara to every Sunday. Yung Sunday morning, meron din dyang bazaar. Tapos, eto naman sa kabila, ito na yung papunta ng market. Baguio City Market. So, dito tayo sa Session Road. As always, etong Session Road ang isa sa pinakamatao na lugar dito sa Baguio. Itong Session Road. Kapag galing ka ng palengke, eto puro to paakyat. Kaya hingal is real. Challenge dito. Oo. Tapos ano, ang sayos doon kung galing sa palengke, ang saya-saya mo kasi dahil mo pinabili. Di mo Pag alam, dito- may napakapal papunta ng hotel. Kapag ka naman nag-FX ka or nag-taxi ka, Diyos mio, ipit na ipit ka ng traffic. Ito yung dati nating hotel. Ayan o. City Center Hotel. O to be honest, mas magandang tignan yung hotel natin ngayon, mas modern. Pero mas gusto namin dito. Yung location kasi. Yung location, paglabas mo, Session Road na. Tapos konting Kembot lang, Burnham Park na din. Malapit sa ganap mo. Oo, malapit talaga. SM, pwede mong lakarin. Pero papunta ng SM, guys, grabe doon yung hingal doon. Akyat din yun eh. So, ito papunta na rin to ng Burnham Park. Ayan ang Burnham Park. Hello! Hello po! Ayan, diretso lang tayo. Ayan. Ang dami na rin namang decoration. Puro parol, oh. Ganda din. For sure, lalo na nga mamayang gabi. Pahinga muna tayo. First station. Oo, first station tayo. Pahinga muna. Hindi, nasa gitna na siguro tayo. Basta yun. Ito talaga from the market, as in paakyat to, papunta na to doon sa SM. Kaya kung pupunta kayo, halimbawa, ng simbahan at dito kayo manggagaling, hingal is real. So, ang gawin nyo, if ever pupunta kayo ng Session Road or mamimili kayo, gusto nyo lang maglakad dito sa palengke, ang gawin niyo from SM, punta kayo ng simbahan, and then papunta ng palengke. Kasi yun, puro pababa na. Kahit ilang beses tayong bumabalik ng Baguio, dapat lagi tayong dadaan dito. Oh, just in case lang, hinto lang namin to. Kung gusto nyo may maabutan kayong misa, ito yung schedule. Sana nakadepende sa language. Oo, hindi yung mga language, makikita nyo naman yan dyan. Tara, let's! Tayo yung magbigay pugay. Iconic din tong Baguio Cathedral, no? Ganda rin ng design. So isa to sa dapat nyong puntahan when in Baguio. And ayan, nakapasok na tayo. So, katulad namin kami, for example, pupunta tayo sa ibang lugar, hindi naman yun yung religion natin, pero pumupunta pa rin tayo. Yung pagbibigay naman kasi ng respect, di ba? Hindi lang naman yun, wala namang religion yan. So, kumbaga dumaan din tayo doon. Yes, aminin natin, photo spot din yun. Pangalo, parang showing natin ng pagbibigay respect sa iba pang mga religion. So, kahit anong religion nyo, pag pupunta kayo dito sa Baguio, go lang kayo dito. Daan muna namin kayo rito sa SM. Para lang sa mga first time pupunta ng Baguio, bigyan namin kayo ng glimpse kung ano yung makikita nyo pagka umakyat kayo sa SM. Ito yung SM. Hanap lang tayo ng tawiran. Oo, may Christmas tree o bamboo. Tignan natin yan mamaya kapag ka umilaw na. So, ganyan, SM, paakyat din yan. Kailangan talaga ng super effort. Ganito rin karami yung mga papunta at galing ng SM pa.
Kasi yung SM dito, parang na rin siya naging tourist spot. Tingnan natin yung view niya sa taas. Kapag maganda yung visibility, maganda yung magiging view natin. And tignan din natin mamaya yung pa-Christmas decoration nila. Mamayang gabi, magla-light up yan. Ang pagkakaalam namin, ito yung kaisa-isang SM na hindi air-condition yung buong mall. Oh, dito pa na tayo sa first floor. May pa-view na. Hotel Venice. Malapit na natin dyan. Oh. Lalo na pag umakyat tayo. Oh, akyat pa tayo. Doon sa kanina pala, yung lower ground, yun yung parang first floor ba? O hindi. Ano yon? Basement. Basement. Tapos ngayon, nandito tayo sa upper ground. Ito yung parang first floor pa lang pala. Papakita namin sa inyo yung view. Every floor. Ito naman ang view dito sa upper ground. Ay, oo nga. Ayun yung lake, guys. Ngayon ko na nakita yung ganyan yung lake. Kaya yung tuyong-tuyong nakikita nyo yan na parang na siya. Brown. Oo. Ay. Teka lang, zoom natin ng very light. Ayan. Ayan na yung pinaka-lake mismo. So, sa mga nakasanayan na nagbo-boat or swan boat, wali ngayon. So, ito yung view natin dito. Oo. So, dito yung view natin, parang ka-level natin yung mga bahay na nasa mountains. Finally, nandito na tayo sa parang pinaka-rooftop nila. And then, pakita namin sa inyo yung situation. Diba? Ang laya lang ng mga kabataan. Parang na siyang naging park. And carry lang. Kasi yung buong area. O, punta tayo dito sa merong pa-design. Ayan o. Naglagay pa sila rito ng for photo op. Ano ba yun? Nagdalawang isip tuloy ako kung itatapak natin yung sapatos natin. Very wrong. Oo, hindi naman pala. Akala ko. So, ayan o. Photo spot. And ito yung view natin dito sa pinakamataas. Pakita namin sa inyo. Oh. Here's our view. Ito, tanaw na talaga natin halos lahat. Ito yung mga bundok. And then, ito nga yung mga bahay. University of the Cordilleras. Ay, ito mas tanaw na dito yung lake. Timber ng Park. Oh, laki niya palang tignan. Timber ng Park. And then, ayan, mas gumanda na dito. Yung mga houses. Ayan. Tapos zoom natin ng very light lang para mas makita nyo siya. Ayan. Kasi iba kasi yung itsura niya kapag medyo malapit. Diba? So here's our view dito sa taas ng SM City Baguio. Oh, punta naman tayo dito sa kabilang part. Yung tanaw naman yung Baguio Cathedral. So sana na lang din mapanatili din yung kaayusan ng lugar para hindi magigpit yung SM. Huwag sanang magulo. Yan pala yung tamang term na yon. Ay, grabe, laking area talaga pala nito. Nakatulad niya. Diyos mio. Oh, anyways, sige lang. Lakad pa tayo. Ang laking area na ginawa ng SM, no? Mas maraming tao dito. Ay, naglagay din ng playground. May Dunkin' Donut dito. So, pwede rin kayo dito mag-chill. Pwede tayo sa kabila. Ay, may pa-fountain pa yata. Kaya lang wala. Ay, mas maganda sana. Kaya lang, ayun na nga, mas maraming tao. Ito, mas malapit tayo sa mga bahay. Dito tayo. Ito yung mga bahay. Mas malapit tayo. And then, nandito yung simbahan.
There's our view. Halos ang dami pa rin palang pine trees. Sana wag mawala. Kasi hindi na ito magiging city of pines pag nagkataon. Tara, hanap na tayo ng matatambayan natin. Chill na lang tayo muna. Chillax na tayo dito sa Starbucks. Hindi namin mailabas yung mahiwagang tinapay. Kasi di ba bawal? Naninisa pag Starbucks, naninita. Oo, kasi parang last time na lang. Hindi, siguro sa ano yun? Saan nga yun? Sa Monumento. Oo, meron yung nakasakabilang table, may dala silang pizza. Bawal. Pizza. Oo. Pero meron din naman kami nakikitang pwede. Doon sa Malabon. Sa Malabon, nakadepende siguro sa store. Oo, luwang. May spaghetti nga pwede. Shawarma. Yes. So anyways, chill lang tayo and then hintayin natin maggabi. Tsaka natin ulit libutan yung Session Road and then yung Burnham Park. It's 5:30 p.m. Grabe yung naging tambay namin. Ang dami pa ring tao. Nandito pa rin tayo sa pinaka rooftop ng SM. And sayang, naghihintay kami ng sunset. Pero mukhang walang sunset na magaganap. Walang sunset na magaganap kasi maulap. Pakita pa rin namin sa inyo. Sayang, kung hindi sana maulap. Ang ganda sana nung sunset. Fabulous sana. Mas spread yung ano yan. Oo, kaya lang wali. Dahil sa maulap siya, ito yung naging sunset natin. Ito nga, grabe yung ulap dito, oh. Oh, diba? Kaya may mga pag-ambon kahit papaano. But, we can't deny the fact, gusto nyo yun, na ang ganda pa rin ng view natin. Regardless kung merong magandang sunset o wala. Yan, hintayin lang natin dumilim kasi pakiramdam namin kahit dito sa SM, maganda din yung pailaw. Tapos tsaka tayo lalabas. Heto na, bumukas na yung pailaw dito sa SM. In all fairness. Oh, yung natipid nila sa kuryente dahil wala silang aircon. Dito tinodo. Dito nila tinodo naman. Ang ganda. And guys it's all for free. As in free natin siya may experience. Yun yung nakakatuwa din dito sa Baguio kahit pa paano marami pang free. Basta yun na nga lang wish natin or hindi wish prayers talaga natin. Sana alagaan. And then i-respect natin yung place syempre. Ayan, ganda din. Kasi alam nyo, may mga may mga place na pwedeng mag-picnic. But may nakikita tayo, paminsan-minsan iniiwan nila yung pinagkainan nila. So sana, para mas marami pa tayong ma-enjoy na places for free. Oh, ayan, gumanda na lalo yung SM. Nung nagbukas na yung mga pailaw. Ganda. Ayan na nga. Paskong Pasko na bigla. Bigla Dito sa SM? Yes, mapifeel nyo kagad yung Pasko. From, kahit pa paano, beautiful sunset yun ha. Maganda yung sunset Actually, na ang dami yun. din nag-aantay ng mga locals tsaka mga turista sa sunset. Yes. Dito nga sa pag-light up. Pag-light up dito sa SM. Una, sarap tumambay during yung sa mga hapon. Tapos biglang maghintay ka ng sunset. And then, eto pa bonus to dahil Christmas season, meron pa silang paganito. So, ngayon naman, syempre, eto na yon. Bababa na tayo sa Session Road. Lakarin natin hanggang makarating tayo sa Burnham Park kung nasaan yung Christmas market. And eto na yung giant Christmas tree. Nag-light up na din siya. In all fairness, ang ganda. Nandito lang yan pagbaba nyo ng SM. And then, bago bumaba ng Session Road. Paskong Pasko na talaga sa Baguio. Ganda! Ganda! Actually, kahit naman yung SM, dito yung SM, pakita lang namin sa inyo, ang ganda rin nung SM, yung design, yung pailaw ng SM, maganda din. Kaya dito sa area na to, buhay na buhay. Feel na feel natin ang Christmas.
Ay, sumasabay din yung mga establishments. Ganda, oh. Merry Christmas, everyone! Nandito na nga tayo sa Session Road. Ito yung Jollibee, tapos ayun yung paakyat ng simbahan. Grabe din yung pailaw dito, hindi rin nagpakabog. Marami na silang budget sa kuryente. Oo, as in itong buong building na to. Ganda! Ano kaya itong building na to? Nakita mo namin? Fort Abaga. Oh, yung building na to, grabe. Ang ganda. Diretso na yan hanggang doon sa pinakadulo. Diba? Nag-iba bigla yung Session Road kapag kagabi. Ito, tignan nyo naman yung pailaw. Santa Cruz, naka-selfie. Santa Cruz, naka-selfie siya. And then, pati yung mga parol dito sa daan. Oh. Ang ganda. Here's a Session Road during Christmas season. Feel na ang Krish? Saan yung Krish? Feel na ang Christmas. Ang kulay ng gabi sa Session Road. Kasi ang dami ng mga nakamaskot. Hello! Si Tom and Jerry. Ito naman, iba naman ang atake nito. Ano lang yung kulay niya. I mean yung ilaw niya, steady lang. Pero ang ganda pa din. Oh, yan. Tapos ang daming nangangaraling na. Oh, naku, dali, baka maano tayo. Copyrights tayo. Grabe. Ang ganda rin ng Session Road. As in, para ka talagang nanonood ng Christmas display. Yan talaga siya. Hindi simple yung ginawa nila. Talagang pasabog. It's 7 p.m. and we're back here at Christmas Market dito sa Burnham Park. So pakita na namin sa inyo yung vibe at ng mga kaganapan kapag ganitong oras. Sasalubong sa atin or nagbabasking. Oh, alam natin na umalis tayo dyan. And then ayan, buhay na yun nandito sa baba. Kanina, nasa labas sa mga food park or food truck. Ang dami na biglang tao. And ito na yung mga pailaw din. Ayan. Ang dami na ring tao. Pakita rin natin sa kanila best yung Eiffel Tower. Diba sabi namin sa inyo kanina may Eiffel Tower dito. Ito na, may ilaw na yung Eiffel Tower. Ito, Ito na yung Eiffel Tower. Kay lolo-loko, may Eiffel Tower dito sa sa Baguio. Nasa taas ang food store. Oo, nasa taas siya ng food stall. Tignan natin. Zoom natin ng konti para naman makita nyo talagang siya. Eiffel Tower. Oh. Huwag kayong lolo-loko. May pa Eiffel Tower dito sa Baguio, ha? Gustong-gusto naman talaga natin yung vibe sa Baguio. Even without pa itong ganito. Itong Christmas market. Oo. Pero ngayon, mas na doble. Kasi syempre, una siguro, parang yung season, di ba kapag Pasko kasi sa atin or Christmas holiday, pakiramdam natin, ang saya lang. Tsaka yung gantong season kasi, di ba? Gantong season yung makulay. Yes. Ayan, bukas na lahat ng pailaw ng mga food stalls. Kaya lalo na siyang gumanda. Ganda. And dito kami kanina nagpicture sa cafe na to. Kapag kagabi, lalo rin siyang gumanda. Itong coffee shop na to. Ayan, lalo na siyang gumanda. Inspired siya ng Rome, Italy. Oo, kayong lolo-loko ulit. Inspired to ng ng Rome, Italy. Tapos Diba? sayang wala ng kulay yung ito. O, yung itaas sana. Gumanda na.
Umilaw na lahat. Puntahan din natin yung mga rides na for sure may enjoy ng mga kids. Oo. Ito yung train. Na ang tawag natin, best, ay Christmas train. Ito yung Christmas train na buli natin. Oo, pang bagets sa pang bagets. Oo. Hello! Oo. Nagkailaw na din. Tapos, nandito naman yung carousel. Di ba? Feel na feel. Ang Pasko. Ito naman yung carousel. And then, meron pa dito iba pang mga rides. Pero yung iba, wala masyadong sumasakay. Ang bata talaga siya. Oo, pambatang pambata. Tapos yun nga, yung music niya kasi talaga, pang Christmas na pang Christmas. So, feel na feel. Talaga ang Pasko. Tapos mamaya naman, magpo-food trip na tayo. Tignan natin kung ano yung pwede natin kainin dito. Ayan ang vibe dito sa Christmas market sa Burnham Park. Ito yung mga example ng tindahan dito. Pakita lang namin sa inyo. Huwag kayong masusyokot kasi ito halimbawa yung mga meals na 188 pesos tapos only rice na siya. Ayan, merong pork chop, sisig, tapos ano pa yung tawag? Chicken, chicharon, then liempo. So, abot kamay ang pangarap. Abot kaya. So, in fairness naman, hindi naman siya overpriced na overpriced. Hindi naman. Pero ano talaga ha, eto kami lang ha, yung Baguio kasi, generally, ano siya, hindi siya murang place. Baka kami lang kasi nga nandun tayo sa tourist area mismo pumupunta, Burnham, ganyan. Hindi ito kasi yung mga pang-local na pang-local. So, hindi siya ganung kamura. Kaya yung mga price dito, yung mga prices dito, parang hindi ka na magugulat kasi ito naman usually talaga yung mga prices ng paninda dito. Guys, titingin daw sa Enzo, bibili niya daw si Dos ng pang Christmas ni Dos. Mamamas ko kasi si Dos eh. Patingin nga yun, Bes. Oo nga, ang ganda. Huwag yung masyadong mabigat. Baka hindi maging komportable ang abibi. Magkano yung mga ganyan? O tanong mo kung magkano yung mga prices. Ito mga pang Christmas. Oh, kung mamamas ko yung mga abibing nyo. Mamamas ko kasi si Dos sa mga tito't tita niya. Hey, may damit na ang abibi namin. Pakita mo nila eh. Magkano siya? 330. Tapos nagbigay sila ng free nut hits. Oh, may Pero na free actually, naman. Hayaan mo na, ma-ROI natin yan sa mga kapatid niya. Uy, mga ligolante yun sila Oo. pagkabigay na pumasko Oo. kay Dos. Ayan, oh. Ang ganda ng damit niya. So, ayan, bukod sa food trip, meron ding mga ganyan dito. So, para rin naman siyang yung normal na night market. Kumbaga, naging extra special lang kasi nga, meron ng mga design kaya nagkaroon na siya ng vibe na Christmas sa Vibe, ibang Christmas. vibe niya. Yan, nandito tayo sa labas. Hindi siya food truck. Food jeep. For sure, mga tinda nito, mga Pinoy. Lechon kawali. Lechon kawali. Hindi yung Pinoy. Yung iba ano na. Ay, hindi din naman. Ayan, mga street food. Pinoy na Pinoy. Ayan, ito yung sinasabi namin. Dito kasi, merong mga tables and chairs. As in, yung dating niya talaga, ano talaga siya, dine-in na dine-in. Ito naman, shawarma. Ito naman. Mga shawarma. 200 pesos. So, alam nyo na, medyo mas rito ng very light. Pero kasi nga dito sa ganito, experience na eh. Diba, ang dami ritong kainan, oh. Ito pa nga, bakante. Ang sarap din dito, oh. May moment kayo. Ito pa, bakante lahat. Kesa dun sa loob, as in, punong-puno. Ito naman mga juices. Mga drinks. Lakad pa tayo. Oh. Ito din.
Ang ganda dito. Oh, ayun, ang sarap dito yung ganito lang. Oh. Ito pa, oh. Diba? So, meron kahit pa paano privacy pa. Lakad pa tayo. Pakita namin sa inyo yung lahat ng kaganapan. Ito naman, mga chicken. Ito naman, ay, bes, ito pang ano, Japan ulit. Ito, ano tawag doon? Diba? Matsunuya. Tonkatsu. Tonkatsu, why not? Ay, sige, hanap tayo dito. Mas okay kumain dito. Ito pa, oh. Napaka-picturesque. Hello! Oh. Tapos ito yung nakita namin last time. Ito, 250 yata, pero parang ano na siya, full meal. Ay, hindi ba dito yun? Ay, hindi pala dito yun. O, ito. Oh. Ay, not available, sayang. Ito naman laksa, Singaporean laksa. May nakita kami rito, yung chicken, tapos meron ng kasamang iba pang mga... pansit ba? Baka doon yung sa kabila, yung 250, oo. O, ito na yung dulo. O, ngayon, nahanap na tayo kung saan tayo kakain. 2 pieces siya. 2 pieces po ito. Isa lang, sir. Isa, pero sa picture 2 pieces. Charot! Pero good for ano na siya, sir? Oh, good for 2 daw. Basta matipid kayo. Oo. So, ito yung in-order ni Enzo. Roasted chicken, pita with salad. Pero, mamimili kayo kung roasted or fried. 280 pesos. Tapos, mamimili uli kayo kung pansit kung salad or or... pansit. Yes. Ang dami namang pili. Charot. Hindi, kuya, kakain na lang kami. Pero baka Oh, yan. 280 pesos. Enzo. Oh, so dito na lang tayo. Tapos ako hahanap pa ako nung sa akin. Ayan, 280 pesos yan. Ito na yung order ni Enzo. In all fairness naman para sa servings. Meron na siyang rice. And then ito yung chicken. Bulat-latin natin yung chicken ni Enzo. May binibili pa kasi siya. Sinave ko kasi yung upuan. Okay naman na. Curry. Laki pala niya. Oo. And then, ito yung pinaka-salad. Tapos ito rin sa akin, dumating sa akin dumpling with Rice. rice, 100 pesos tong sa akin. Tapos bumili na lang ako Yung chicken chop. na a la carte. Tapos meron tayong juice, Anong pastry, sir? 50 pesos. Oh. Pineapple. Ito naman yung sa akin, double XL Chicken chop. chicken chops. Pero hindi siya naka-chop-chop ngayon. Ano siya? Chicken fillet. 100. 10 pesos. So sa akin, 110. Tapos, eto nga sa akin pa din to, 100. Fried dumplings. So sa akin, total, 210 pesos. 210 pesos. Plus 50 pesos. Oy, naku, ito 50 pesos. 160. Kaya Enzo, ito 280. 280. Ay, mas mahal pa rin ako. Wala pa ako. Tapos magdi-drinks pa siya. Pakita ko lang sa inyo, guys, yung pwesto namin. Di ba? Ito yung sinasabi namin sa inyo kanina na ang sarap kumain. Kasi, para kami rito nagkaroon ng private na dining experience. Yan, di ba? Ang sarap kumain. Doon naman kasi, sa pinaka food bazaar, doon sa loob, wala doon masyadong kainan. So, nakatayo ka talaga kakain ito. Di ba? Mas mafe-feel natin yung lamig ng Baguio. And then, nakakahiya. Nung naka-order na tayo, nakita tayo nung pinaka-owner nito mismo. Nitong kinakainan natin, si Sir Den. Hi, Sir Den. Nanonood daw siya ng mga vlogs natin. Kating authentic pala natin. So ito, nabayaran na natin siya. Ang nakakahiya, meron daw tayong complimentary na coffee. Yun daw yung pinaka-signature nila. So tingnan daw natin. Sabi parang cake daw o na coffee. Tingnan nga natin yun. Tapos ang in-order namin, isang cold, isang hot. Ano ba yan? Nahiya ako. Ano ba yan? Tapos itong binili kong isa, hindi sa kanila. Sa kabila. Hindi pa nagpaalam naman tayo kung pwede kumain. Kung pwede magdala ng pagkain. Hindi pa ba nagpaalam na kami? Pwede naman daw. Ang importante doon, dito sa Enzo bumili. Umorder daw ako dito. Oo. Ano ba yan? Tapos, kung alam ko, dito na rin ako bumili. Patikman na natin to. Ito yung sa akin, chicken fillet. Chicken chops. Kamusta? Ano pa yun sa ma'am? Masarap. Mahap naman. Tapos medyo makapal ng kaunti yung pinaka-breadings niya. Pero hindi, merong makapal na breadings na may beer na ka, di ba? Ito hindi, kasi malasa din kahit yung pinaka-breadings niya.
Okay rin na rin. Pero ang pinili kong flavor, marami silang flavor. Mm. Merong pepper and salt, merong barbecue, merong Ito cheese. parang pepper eh. Pepper and salt yan. Sarap, in fairness. Tapos ang lambot ng pinaka, chicken sa loob. At least tender. Sarap. Sa Enzo naman ang titikim. Uy, bes, ayusin mo ano niya, review niya. Meron tayong free coffee. Charot. Mabango. Ang sarap. Tingnan natin. Try mo natin yung Try pinaka-rice mo. muna. Turmeric rice. Oh, tikman mo na yung rice. Diyos mio. Ano, Hindi, masarap naman talaga yung pinaka-rice. masarap daw talaga. Walang halong etchos. Authentic, walang halong chemical. Pinaka-chicken na. Ito yung pinaka tingnan natin yung chicken. Yung chicken niya, makapal naman. Okay. May ano siya, may buto siya. May buto siya. Hindi siya chicken fillet. Hindi siya chicken fillet. Kamusta yung chicken? Actually, yung chicken, hindi siya ganun ka-flavorful. Siguro kasi, sinadya siya kasi nga dahil sa turmeric rice. Yes. Kasi pag flavorful, hindi mo na malalasahan parehas. Kamusta naman yung gravy? Nag-complement naman. nag-complement Gusto ko yung naman. yung salad. Oh, ang Grabe dami rin yung ang dami salad. Salad tayo. Sa bagay, sabi nga kasi di ba ni Kuya kanina, umorder tayo, itong serving sa Madonna is good for 2. Ang lutong. Yun naman sinabi, good for 2. Pwede daw tayong mag-share. Masarap talaga. Fresh na fresh, no? Ayun nga din. Kapag kagulay talaga, tapos dito sa Baguio, talagang 99.9% fresh. fresh talaga siya. Sinerve na sa atin yung kanila daw signature na coffee. Black Forest siya. And then, yung sa akin, cold. Kay Enzo naman, hot. Hot. Tapos sabi niya, para nga daw siyang cake. Oh, so tignan natin, ha? Ito nga yung Black Forest na cake, di ba ganito yung texture niya? Matik, no? Oo, thick siya. Ayan. Gigil ako kay Enzo, umuupe. Hindi, ang ganda kasi na pagkakaangat mo nung pinaka, Hindi, yung, whip cream ba yun? Oo. Tingnan natin para malaman natin. hindi kasi nakatingin yung nagbigay. Tara! Sarap! Hindi. In fairness. Ang sarap nga nito. Pero ang hindi ko alam, uubusin ba natin siya ng ganito or ihalo natin Ako siya sa parang no, coffee? kailangan mong ihalo. Kasi alam nyo guys, eto, ang lasa niya na, ang nakakatakot, baka masyado mo siyang magustuhan, tapos ubusin mo siya, yung coffee naman yung mag-suffer na lasa. Pero hindi, kakalahatiin ko. Ang sarap siya. So again, thank you po ulit kay Sir Den. Thank you po, Sir Den. Nalibre pa tayo. Pag binubuenas ka nga naman. Hindi lang isa, dalawa talaga. Maraming salamat po sa pagmamahal. The serious, hindi lang na yung hindi na yung nalilibre tayo, hindi na yung, for example, ito nga, di ba sabi namin sa inyo, itong buong Baguio natin ngayon, gift to talaga. As in, zero gastos kami dito. Hindi na yun eh. Yun talagang naiisip nyo kami, and then naaalala nyo kami, gusto nyo kami pasayahin, ganyan. At saka yung pag nakikita tayo in person, hindi naman natin siya kilala personal, pero di ba nag-a-approach sila sa atin? Oo, tapos yung the way nila tayo approach, yung parang kilalang para mga 3 years na tayo Magkakaibigan. Tapos nagkita lang ulit dito sa Baguio. Oo, yung may kasama ng apira, may hablutan na. Tapos na tayong kumain. Oh, sa mga pupunta ng Baguio, ito hindi nawala. Yung pagbabike. Try na natin yan last time. Tingnan natin ngayon kung nagbago yung presyo. 75 peso. Same pa rin. No? At least same pa din yung presyo. Ay, ang daming tao. Diyos ko, hindi ka na masyado. Parang may nag-aano na rito. Marathon. Parang may pa-racing na dito. Ang dami. Meron pa rin dito yan sa Burnham Park. So, ang nawala nga lang talaga, yung lake. Wala nang boat ride pero pwede pa rin kayong mag-bike dito. Daming tao, no? Tapos nilagyan din nila, ng design yung kanilang mga tent. Kaaliw. Yung buong family rin sila nag-a-avail, no? Here's Baguio, Burnham Park, during Christmas season. Buhay na buhay. And dito na nagtatapos ang ating Christmas series.
Paskong Pinoy dito sa Baguio. Oh, Paskong Pinoy dito sa Baguio series. Dalawang vlog. So sana kahit pa paano, napafeel namin sa inyo yung Pasko. And of course, doon sa nag-gift sa atin, maraming salamat. Sana po pag-uwi nyo dito during Christmas mismo, at dito kayo magsi-celebrate hanggang New Year daw kasi sila dito. So sana po nabigyan po namin kayo ng idea. And sa mga pupunta ng Baguio, huwag kayo masyado excited, hindi pa siya ganun karamig. So siguro search nyo lang paunti-unti yung temperature para makapag-adjust kayo. At saka sa mga pupunta dito sa Baguio, lalo na guys next week, be ready. Kasi for sure, Yes. traffic talaga yun. Sobrang traffic. Na-experience na namin dito yung 23, yung kasama namin yung Bakod. Grabe, lagpas 2 hours kami doon pa lang nandun na Sa kami may sa Baguio tunnel. sa tunnel, hindi na kami gumalaw noon that time. And also, book your ticket in Ahead advance of time. and online. Maraming salamat po. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Bye! Mwah.